Susubukan na ng Philippine Coast Guard ang mga remotely operated vehicle o ROVs para sa patuloy na paghahanap sa umano'y mga labi na mga nawawalang sabungero sa Taal Lake. Titingnan daw nila kung epektibo ang mga ito sa malabong tubig ng lawa. At live mula sa Laurel, Batangas, nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, kumusta, nagsimula na ba ulit ang paghahanap dyan at paano ba makakatulong itong mga ROV? Nikki, ngayong araw nga yung ikalima dito sa search and retrieval operations nitong technical diving team ng Philippine Coast Guard. At pasado alas 7 kaninang umaga ay tumungo na nga doon sa ground zero itong isa pang team na may bitbit naman nitong remotely operated vehicle o ROV. Ito yung submersible equipment na gagamitin nga sa paggalugad doon sa ilalim ng lawa. Pero Nikki, simula kahapon ay naging mailap na nga itong PCG sa pagpapakita mismo ng aktwal na equipment na ito. Pero sabi nila along the way ay tinitignan at tinetesting pa nila yung capability nga nito para mas makatulong doon sa mga diver na galugarin pa yung lake bed o yung ilalim ng lawa. Nikki, what we know so far dito sa equipment na ito, 25 kilograms itong equipment nga, yung submersible or underwater drone na ito, at may kakayanan itong kumuha ng larawan at videos doon sa ilalim nga ng lawa. And meron din itong capability na kumuha o sumungkit ng ilang mga posibleng ebidensya doon nga sa ground zero. Pero yung kakayanan lang nito ay up to 10 kilograms na mabibitbit doon nga o maiaahon sa ilalim ng lawa. At hinihintay pa rin natin ngayon yung PCG kung sino nga ba yung mga mag-ooperate nito at ano yung mga makukuha ngayong araw, ngayong day 5. Pero Nikki, kahapon originally scheduled ito na lumarga around 1 p.m. then na-move ng 4 p.m. at kanina nga lang nag-push through ng 7 a.m. And normally yung proseso dito ng PCG, tuwing may makikita naman na bagong ebidensya ay nagko-call dito nga sa parang substation na dito sa may port, dito sa may Laurel. At yung ginagawa nga nila, markings per markings doon sa 100 by 100 meter na ground zero natin. And sa ngayon, alam natin na in-expand na nga ito to 150 meters to by 150 meters. Nikki. Rainiel, ano pa bang ibang advantage nitong paggamit ng ROV? Bukod pa dun sa nabanggit nga na mas epektibo sa malabong tubig, kasi di ba may heat temperature din na na-affect ang ating mga technical driver, tapos yung kung gaano ba katagal ito kayang gamitin as opposed to mga 1 hour and a half lang ata with our technical drivers. Yes, Nikki, technically doon sa kakayanan nito, so mas mataas at mas mahaba nga yung oras na kaya nitong gugulin doon sa ilalim. Dahil itong ating technical divers ay every 6 minutes kailangan nilang tumaas due to health reason. So technically ito ay robotically equipped. So mas matatagal nga raw ito up to an hour. And then ito pa yung inaalam natin sa ngayon na kung nga ba yung kakayanan nito na 10 kilograms na maiangat yung mga possible na evidence. Kasi nga nitong mga nakaraan na araw, yung mga nakukuha natin na bigat ng ebidensya is yung napaliwanag na natin na 1:1 ratio. Yung isang sako ng mga nakukuhang ebidensya ay may counterpart na nakataling isang sako rin ng sinkers na bato. So kaya nga ba nito na makuha? Like for example, in the yung Saturday operation natin na 2 sako'y nakuha. So pag kinumpute natin yon, more than 10 kilograms yung bigat nga ng mga yon. Nikki. Yan ang Express Report ni Rainiel Pawid. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.